Shoutout mga Super D. Ito po andito na po tayo ngayon sa labas ng trabaho natin. Ayan po yung mga kasama ko sa trabaho mga Super D. Ayan. So ayun po mga Super D, ay pauwi na po tayo ngayon, ano? Ayan, siya po yung isang katrabaho namin dito. So, ngayon mga ka-Super D, ito, pauwi na po tayo galing sa trabaho. Naglalakad na po tayo ngayon. Lakad lang po tayo ngayon mga ka-Super D. Dahil medyo yung panahon ay medyo malamig na. Hindi katulad po nung dati na talagang sobrang init, ano mga ka-Super D. So ngayon po ang isang buhay OFW po, ganito lang ang routine. Trabaho, bahay, at kung minsan talagang kumbaga mahirap. Alam po nyo mga ka-Super D, sa totoong buhay ang isang OFW hindi po madali. Dahil unang-una po, napakahirap mawalay po sa pamilya. Napakahirap po maiwan ang mga mahal natin sa buhay sa bansang Pilipinas. Iniwan po natin ang bansang Pilipinas dahil sa pangarap natin, gusto nating makamit. At ngayon po, bilang isang OFW po, ay maraming mga pagsubok ng buhay na pagdadaanan bago po natin makamit yung ating pangarap na hinahangad. Ano? Ang kailangan lang po, magkaroon po tayo ng determinasyon sa ating buhay. Yung determinasyon na yun po ang magiging bunga. At yun ang magiging pamantayan kung para makapit po natin yung tagumpay po natin. No? Kaya marami po mga OFW, kung makikita po natin, talagang nagsusumikap sila. At saludo po ako sa lahat ng mga OFW na patuloy na lumalaban, patuloy na nagsisikap sa kanilang mga pangarap. Napakahirap kaya po ng maiwan ay yung mga mahal natin sa buhay sa bansang Pilipinas. Ang hirap minsan, dumadating sa point minsan na gusto natin silang yakapin, gusto natin silang makabanding, pero hindi po nangyayari. Anong nangyayari? Hanggang na lang po, social media na lang po ang nagagawa po natin. Buti nga po mga ka-Super D, kami mga OFW, kumbaga may social media. Lagi po namin nakakausap. Malaking bagay po sa amin yung makausap po namin yung mga pamilya namin sa buo. Yung pamilya po namin bilang isang OFW. Napakalaki pong kaginhawahan sa puso po namin yun. So, bilang isang OFW, ito lang po yung magiging pamantayan po natin. Bilang isang OFW, kailangan po magsikap talaga tayo. At kailangan po talaga yung pagsisikap na yun, kakibat noon, yung pagtitiis. Pagtitiis po. Dapat po lagi, ang pagtitiis po kakibat yan ng tagumpay natin. Marami pong pagsubok ng buhay, but sa kabila po ng lahat ng yan, kung mapapaglabanan po natin ang lahat ng yan, naku, uuwi po tayo ng Pilipinas. Napakaganda po. Pero minsan po nakakalungkot sa mga problemang dumarating. Minsan hindi po natin makayanan. So isa lang po yan, simple lang po mga ka-OFW ko. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, kailangan mayroon tayong katatagan. So paano tayo? Minsan nanghihina nga po tayo. Saan natin kukunin yung katatagan para mapagtagumpayan natin ang ating pananatili dito sa bawat sulok ng mundo mga ka-Super D, kung saan mga naroroon. Kailangan po mayroon po, magtiwala lang po tayo. So unang-una mga OFW, saan po tayo magtitiwala? Unang-una po, ang dapat pong pagtiwalaan natin, walang iba po kundi ang Panginoon. Yun lang po ang ating sandigan. Kasi unang-una, napakalayo po natin
Isipin nga po nyo, mga ka-Super D, ano? Anong oras na po rito? Ano oras na po dito? Alas 12 na ng hating gabi. Ano? Sa Pilipinas, kung titingnan natin, alas 5 ng umaga. Kumbaga po, ano? Yung pagsisikap po natin, hindi adlang po yung ano yung kapaguran eh. Hindi adlang po yung tayo po ay napapagod, hating gabi na tayo umuwi. Kumbaga po yung kung ang isang OFW po, ang nagiging mindsetting po ng kaisipan po natin, dapat po kaya tayo naririto upang upang matupad po natin yung mga pangarap po natin sa ating buhay. Unang-una sa natin, pagkatiwala natin sa Panginoon, mga OFW, yung pong yung plano natin, maliit man o malaki, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lang po talaga ang sandigan natin. Lalong-lalo na po nasa malayong lugar tayo, wala po tayong sandigan kung hindi ang Panginoon lamang po. Kaya mga kapwa ko OFW, saan man sulok kayo ng mundo, lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po, kung ano man pong mayroon tayo ngayon, ito'y biyaya po ng Diyos sa atin. Ito'y blessing po ng Panginoon sa atin. Kaya po, sa Panginoon lang po tayo magtiwala. Ano? Mga ka-Super D. Alam nyo mga ka-Super D, sa totoo lang po, ang buhay OFW, minsan makikita natin ang mahirap talaga, napakahirap po ng isang buhay OFW. Ano, sabi ko nga po kanina, napakahirap mawalay sa mga mahal sa buhay, napakahirap na ilang taong ka na hindi nakakauwi ng bansang Pilipinas dahil sa pagsisikap natin. Pero sa kabila ng yun, patuloy tayong lumaban sa hamon ng pangarap natin dito. Kung saan man tayong sulok ng mundo naroroon, patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay at pangarap. Matutupad natin yan sa tulong po ng Panginoon, mga ka-OFW. Isa lang pong bagay ang gusto ng Panginoon sa atin. Ilapit po natin lahat, mga ka-OFW. Kung ano man po ang plano natin, bigay po natin kay Lord. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Kaya mga ka-OFW, alam po ninyo, kumbaga naniniwala po ako may sarili-sarili tayong experience ng buhay bilang isang OFW. At ayan ay napakaganda po na halimbawa na nangyari po sa buhay natin, na talaga nagsumikap tayo, nagsumikap po tayo para maangat po natin o madala natin yung ating mga mahal sa buhay doon sa tamang hangarin po natin. Alam po naman natin yung hangarin natin bilang isang OFW, talaga pong magkaroon, talaga pong maiahon sa hirap yung mga mahal natin sa buhay. Kaya po naman talaga tayo naririto. Kaya po habang tayo naririto, mga ka-OFW, saan man sulok po tayo ng mundo, kailangan po ay ating pong samantalahin haba po tayo naririto at ang ibang bansa po. Naniniwala po ako, kung sabi ko nga po sa inyo, kung ipagkakatiwala lang po natin sa Panginoon, ang lahat ng yan ay makakantam po natin sa tulong po at biyaya ng Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon, mga ka-Super D. Ang lahat po ay kayang ibigay ng Panginoon. Ang gusto lang po ng Panginoon ang magkaroon po tayo ng katapatan sa Kanya, mga ka-OFW, no? So yun lang po kaya nga ang sabi po ng Panginoon, yung plano nga po sa atin lahat ng Panginoon napakaganda po kung titingnan po natin. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plan to give you hope in a better future." Kaya nga po dinala tayo ng Panginoon dito sa lugar na ito, kung saan man sulok tayo ng mundo, magkaroon tayo ng better future. At yun po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin, yung better future.
Kaya paano mangyayari yun? Oh, yung plano ng Panginoon, napakaganda. So magaganap po yun kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat po ng bagay na ating gagawin. Ano mga ka-OFW? Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. No? Patuloy lang po tayo mga ka-OFW. Kung ano man po yung plano natin, inuulit ko po sa inyo, ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po ang magbibigay po ng lahat. So, mga ka-OFW, hanggang dito na lang muli. At sa susunod po natin pag-vlog po, samahan po niyo ulit ako. At maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng mga videos. Maraming salamat po sa mga subscriber na patuloy po silang sumusubaybay po. And God bless us all po sa ating lahat. At sa mga susunod na vlog po, ang tabayanan po natin. Okay po, bye-bye. God bless. Mga ka-Super D, andito na po tayo sa bahay, ano? Andito po tayo sa ground floor pa, pataas pa lang po tayo. Hanggang dito na lang po muli ang ating pong pag-vlog po, ano? Mga ka-Super D, wag po natin kalimutan, ano, na pindutin po natin ang notification bell upang sa ganun po ay lagi tayong update sa mga videos po natin. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay po sa ating mga videos. Maraming salamat po sa mga subscriber, and God bless us all. Thank you po. Sa susunod na ulit po. Bye-bye.